Hello, ako si Pastor Tim from Hikers Baptist Church Outreach dito po sa Gibraltar Road, Baguio City. And meron lang akong isang simpleng katanungan para sa bawat sa inyo. At ang tanong ay ito, kung sakaling dumating yung oras na ikaw ay mamamatay, sigurado bang sa langit ka pupunta? Now, kung hindi ka pa sigurado, gusto kong ipaalam sa iyo na galing sa salita ng Diyos ay pwede nating masiguro ang langit. Unang-unang kailangan nating malaman ay lahat tayo ay makasalanan. Sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sa Tagalog, lahat tayo ay makasalanan at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ibig sabihin, ako ay makasalanan, ikaw ay makasalanan, may religion ka man or wala, ikaw ay makasalanan. Lahat ng tao, wala pong exemption. Lahat po tayo ay makasalanan. Now, ang kasalanan ay dahil po ito sa hindi natin pagsunod sa kalooban or sa kautusan ng Panginoon. But at the same time, ang kasalanan din po, according sa Bible, sa Book of James, ay sabi niya, "Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin." Kung alam natin na tamang isang bagay at hindi natin ginawa, yun ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. Sabi rin ng Bible, "The thought of foolishness is sin." So ibig sabihin, kahit po yung mag-isip tayo ng masama, yun po ay kasalanan na rin sa harapan ng Panginoon. Kaya wala pong exemption. Lahat tayo ay makasalanan na hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Pangalawa, yung kasalanan na yun ay may kapalit. Nang sabi ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, ang alam lang natin na kamatayan is yung physical death. Pag nakita natin yung katawan ng tao na nakahimlay at wala ng buhay, akala natin yun yung death. Pero meron pang second death, or according sa Bible, ito yung spiritual death. At sabi ng Bible sa Revelation chapter 21 verse 8, "And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone." Sabi niya, which is the second death. Ibig sabihin, dahil tayo ay makasalanan, yung kaluluwa natin ay walang ibang pupuntahan kundi yung impyerno, and then later on yung lake of fire. So, ibig sabihin, dahil tayo ay makasalanan, tayo din ay pupunta ng impyerno. At kung lahat tayo ay makasalanan, ibig sabihin, tayo ay pupunta ng impyerno. Yun po yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Makasalanan na papuntang impyerno. At kahit anong gawin natin, hindi po natin kayang iligtas yung ating sarili. Kasi mananatili at mananatili na tayo ay makasalanan. Pero kahit na makasalanan tayo, sabi ng Bible, minahal tayo ng Diyos. At yun po yung pangatlong gusto kong ipakita sa inyo sa Romans chapter 5 verse 8. Sabi ng Bible, "But God commended His love toward us." Pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Sabi niya, "In that while we were yet sinners, Christ died for us." Na kahit na tayo ay makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya ang Diyos, dahil mahal niya tayo at nakita niya na tayo ay papunta ng impyerno, siya na mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang paraan na yon ay walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ, according sa Bible, He is the Son of God. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At nung siya ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, siya ay nabuhay na perfect. Wala siyang kasalanan. At yun yung nagpapakita na si Jesus Christ ay Diyos, na si Jesus Christ ay God. But also, nung si Jesus Christ ay nabuhay dito sa mundong ibabaw, siya rin ay gumawa ng maraming miracles na muli, yun yung nagpapatunay na si Jesus Christ ay Diyos. At nung sa kanyang ministry, may mga taong nainggit sa kanya at siya ay inaccuse ng walang katotohanan at siya ay pinako sa cross. At sabi ng Bible, nung siya ay pinako sa cross, lahat ng kasalanan ng mundo, yung kasalanan ko at yung kasalanan mo ay linagay ng Panginoon kay Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. At si Jesus Christ ay namatay sa cross, pero after 3 days, siya ay nabuhay muli. At yon ay nagpapakita muli na si Jesus Christ ay Diyos dahil kahit yung kamatayan ay hindi siya kayang pigilan. Kaya si Jesus Christ ang daan ng kaligtasan para sa bawat isa sa atin. Hindi po ang religion, hindi baptism, at hindi rin ang good works.
Kaya walang ibang pwedeng magligtas sa atin kundi si Jesus Christ. Now, meron yung mga nagtuturo na kailangang gumawa ng kabutihan or kailangang sundin yung lahat ng kautusan ng Panginoon or kailangang magpakabait para makapunta ng langit. Now, maganda po ang pagpapakabait, pero hindi po siya sapat para tayo ay maligtas kasi nga tayo ay makasalanan. At ganun din yung sinabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ang kaligtasan ay regalo na binigay sa atin ng Panginoon. At dahil ito ay regalo, hindi natin kailangan tong bayaran o hindi natin kailangan tong palitan ng paggawa ng mabuti. Kaya ang sabi ng Bible, not of works, lest any man should boast. Hindi natin kailangang gumawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Kasi si Jesus Christ ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Ngayon, kung hindi tayo kayang iligtas ng religion, at hindi tayo kayang iligtas ng good works or baptism, at si Jesus Christ lang ang pwedeng magligtas sa atin, ano ang kailangan natin para tayo ay maligtas? According sa John chapter 3 verse 16, sabi ng Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." So, yung only begotten Son ay walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ yung binigay ng Panginoon. At sabi niyang ganyan, "Whosoever believeth in Him." Sino man ang manampalataya kay Jesus Christ ay hindi na mapapahamak sa impyerno, pagkos bibigyan ng buhay na walang hanggan. Now, sa panahon natin, kailangan natin bigyan din yung salitang believe or pananampalataya. Ang ibig sabihin nito ay kailangang manampalataya ka na si Jesus Christ lang ang magliligtas sa iyo. Kung dati, ang pananampalataya natin ay yung religion natin ang magliligtas sa atin or yung good works natin ang magliligtas sa atin, ngayong alam na natin na si Jesus Christ ang tagapagligtas, dapat manampalataya tayo 100% na si Jesus Christ lang ang magliligtas sa atin. Dapat magtiwala tayo sa Kanya na siya lang ang magliligtas sa atin. Yun po yung ibig sabihin ng believe. At sabi ng Bible, kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus Christ, you will not perish, sabi ng Bible, hindi ka napupunta ng impyerno, and then bibigyan ka ng everlasting life. At yung everlasting life na yan ay permanent. Okay? Siya ay walang hanggan, walang katapusan. Permanent. Now, probably yung iba sa atin mag-iisip, paano pag ako ay nakagawa ng kasalanan? Paano pag ako ay nakagawa ng mabigat na kasalanan? Tulad ng, for example, pagnanakaw or pagpatay, mawawala ba yung kaligtasan na yon? Sabi ng Bible doon sa Titus chapter 1 verse 2, "In hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began." Ang Panginoon po ay hindi siya sinungaling. So once na nag-promise ng Panginoon, hindi niya po babawiin ang promise na yon. At ang promise ng Panginoon ay kung sino man ang manampalataya kay Jesus Christ ay magkakaroon ng everlasting life. Hindi po siya katulad ng tao na minsan pwede nating bawiin kung ano yung pinangako natin. Pero ang Panginoon, once na siya ay nangako sa iyo, hindi niya babawiin ang pangako na yon. Kung sinabi niyang bibigyan ka ng everlasting life dahil nanampalataya kay Jesus Christ, hindi mawawala yon. Also, pag ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ, hindi ka lang mabibigyan ng everlasting life. But according sa Bible, ikaw din ay magiging anak ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 12, sabi ng Bible, "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Ibig sabihin, kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ, ikaw din ay magkakaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. At ang relasyon ng mag-ama ay something na hindi nawawala. Okay? Meron po yung panahon na tayo probably marahil ay makakagawa ng kasalanan, tayo ay makakagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon, pero dahil tayo ay anak ng Diyos, yung relationship na yan ay kailanman hindi po mawawala. And now, alam na natin yung mga katotohanan na yon, na tayo ay makasalanan, tayo papuntang impyerno, at si Jesus Christ lang ang pwedeng magligtas sa atin, at ang kaligtasan na yon kailanman ay hindi mawawala. Na gusto kong sabihin sa iyo, ito yung tamang oras na ikaw ay dapat manampalataya kay Jesus Christ. Kasi hindi po natin alam kung kailan po darating ang kamatayan sa atin. So habang kaya pa natin, tayo po ay manampalataya kay Jesus Christ. Sabi ng Bible, kung gusto mong manampalataya kay Jesus Christ, sa Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess
with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sabi ng Bible, kung ikaw sasabihin mo sa magitan ng iyong bibig, and then mananampalataya ka galing sa iyong puso na si Jesus Christ, siya ay namatay sa cross, nilibing at muling nabuhay, bilang kabayaran ng iyong kasalanan, sabi ng Bible, ikaw ay maliligtas. Kaya kung gusto mong manampalataya kay Jesus Christ sa oras na ito, gusto kitang i-invite sa isang short na prayer, bibigyan kita ng guidance, sabihin mo yung mga sasabihin ko, pero tulad ng sabi ng Bible, gawin mong totoo sa iyong puso. Dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa puso. Kaya sundin mo itong prayer na ito, itong panalangin na ito kung gusto mong manampalataya kay Jesus Christ. Manalangin tayo. Panginoon, alam ko ako isang makasalanan na papuntang impyerno. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At sa oras na ito, nananampalataya ako kay Jesus Christ na siya lang ang namatay sa cross, inilibing, at muling nabuhay bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong kaligtasan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ at ikaw ay nanawagan sa kanyang pangalan, sabi ng Bible, ikaw na ay ligtas. At yun po ang pwede nating malaman galing po sa salita ng Diyos. Thank you.